is the river in the Pantanal. Di ko inaasahan na makikita ko ang isang maaksyong eksena sa wild. Agad nitong nahuli ang anaconda. Kakagat niyang itong inalis sa tubig at binitbit pa uwi. Ang jaguar kumain ng anaconda. Pagpasok sa kuweba, sinalubong na agad kami ng mga residente dito. Mga basa dito pero parang mababaw pa lang yung ceiling natin, ano? Mula sa itaas, maririnig ang ingay ng mga paniki. Sa ganitong oras, karamihan sa kanila ay nagpapahinga. Nag-iipon ng lakas para sa paghahanap ng pagkain mamayang gabi. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng kuweba, narating namin ang bahagi nito na may tubig. Dito raw naninirahan ang diwata na tagapangalaga ng kuweba. Sa hilig ko sa mga hayop, kahit saan ako magpunta, tulad noong nagbakasyon kami, hindi ko ito pinalampas. Isa ito sa aking bucket list, ang wildlife watching sa Pantanal, Brazil. Looks like they're looking for food. Hey! Ay, bulag oh. Look oh, do you see the arm? Putol. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko ang isang maaksyong eksena sa wild. Ang largest cat species sa Amerika na jaguar, tila napalaban sa isang uri ng ahas sa mundo. Yellow anaconda. Kilala bilang world's largest tropical wetland ang lugar ng Pantanal sa Brazil. Isa rin ito sa critical stopover o pahingahan ng iba't ibang migratory birds. Ang dami na namin nakita mga ibon, mga jabiru, mga pink spoonbill, mga whistling ducks, red-head vulture, feed on the dead cow. That's the most important role of the vulture. They're scavengers. They help prevent diseases. Maya-maya pa, narating namin ang isang lawa na paboritong tambayan at inuman daw ng mga caiman o mga buhaya. Drinking in a pond that has caiman. Itinuturing na largest single crocodilian population sa mundo ang Jacare caiman, ang Brazilian Pantanal. Dahil nga sa ginawang ingay ng mga kabayo na alerto yung mga caiman. This is our jump off point. This is the river in the Pantanal. Yan ang habitat ng mga jaguars. Suot tayo ng jacket for safety. Sa pamamagitan ng jaguar tourism o watching, unti-unting naipakilala ng Pantaneros ang kahalagan ng jaguar sa mundo. Solitary o sanay mag-isa ang mga jaguar. Relax na nagpapahinga ang una naming jaguar sighting. Mula sa aming pwesto, makikita kung gaano ito kalaki at kung gaano kaganda ang jaguar's rosette o ang print sa mga balat nito. May unique na rosette ang mga jaguar sa kanilang noo na nagiging basihan ng pangalan at pagkakakilanlan ng mga ito. Oops! Tila nagising namin ang natutulog na jaguar. Ang jaguar, mukhang sanay sa photo op kahit inaantok pa. Pero pinagbigyan lang pala niya kami at bumalik agad sa pagtulog.
Sleep again. Natutulog ang mga jaguars ng halos 10 oras. Crepuscular o nocturnal ang mga jaguar. Ibig sabihin, aktibo ito sa takip silim at bukang liwayway at naghahanap din ng makain tuwing gabi. Tinatayang aabot daw ng 4,000 hanggang 7,000 jaguars ang naninirahan sa Pantanal ayon sa Jaguar ID Project. Ang jaguar na ito lumakad pababa sa aming harapan. Habang umiinom, may panaka-naka itong nanlilisik na tingin. Hanggang sa naging komportable na ito. Sa libu-libong populasyon ng jaguar sa Pantanal, isa lang ang sigurado na may sapat na pagkain dito. Ang ambush predator na jaguar, malakas ang pakiramdam sa pagkain. Maya-maya pa, tila may sinisilip ito sa tubig. Dahan-dahan itong naglalakad at lumubog sa tubig na para bang may hinahanap. Largest cat species sa Amerika na jaguar, tila napalaban sa isang uri ng pinakamalaking aso sa mundo, yellow anaconda. Sa bilis ng jaguar, agad nitong nahuli ang anaconda. Kakagat niyang itong inalis sa tubig at binitbit pa uwi. Grabe. Ang jaguar kumain ng anaconda. Usually, caiman ang kinakain nila, pero this time, sukuri o yung yellow anaconda ang kinain niya. This is super rare, eating sukuri. Sa aming pag-uwi, isang green iguana ang naabutan kong nakaipit sa butas ng kalsada. Merong iguana sa daan. Oh, it's from the hole. Hey. Oh, there's a rock. Okay. Sa sobrang payat nito, mukhang dehydrated ang iguana. Give it water. Ito, nakita namin na na-stuck doon sa butas. Hihina na. Maybe it's been dehydrated for a few days. Pero dahil hindi ko dala ang aking gamit sa panggagamot, Drop it. sapat na mapainom ko ito ng tubig bago ko pakawalan. There! Woohoo! Pagsapit ng gabi, mas maraming hayop pa ang aming nakasalubong. Alimoy, pag-aari ng mga kapibara ang lugar na ito. Mistulang may isang pagpupulong sa kanilang grupo. At nang mamalayan na may gumagalaw sa paligid, kilala bilang world's largest rodent ang kapibara. At hindi ito sanay mag-isa. Kada grupo, aabot ng 10 hanggang 30 kapibara ang magkakasamang namumuhay. At tuwing dry season sa Brazil, maaari pa raw silang umabot ng 100 miyembro. Halos malapit lang sa grupo ng kapibara na ninirahan ang caiman o buwaya. Oh my gosh, look at those lines. Ang caiman na ito parang gusto pang makihalubilo sa mga kapibara. Pero tila sanay na sila sa isa't isa. Kaya ang caiman bumalik na lang sa lawa. Ang caiman at kapibara, ilan lang sa 85 uri ng hayop na paboritong umanong kainin ng mga jaguar sa Pantanal. Ang ilan sa pinakamalaking uri ng hayop sa mundo
tila nagtitipon-tipon sa lugar na ito. Isang patunay na kung wasto ang turismo, maaari nating maibalik ang dami ng kanilang populasyon sa mundo. Ang puting diwata ng tubig, tila nag-aantay sa aming pagpunta. Para makita ito, kailangan namin maging maingat. Lalo na't ang kanilang mundo, ang kuweba na hindi umano nasisilayan ng araw. So yung mga bata po, nakipaglalaro po, hindi po nila ginagalaw kasi sabi po nila, mga diwata daw po yun. Pagpasok sa kuweba, sinalubong na agad kami ng mga residente nito. Yung mga bats na dito pero parang mababaw pa lang yung ceiling natin, ano? Mula sa itaas, maririnig ang ingay ng mga paniki. Sa ganitong oras, karamihan sa kanila ay nagpapahinga. Nag-iipon na lakas para sa paghahanap ng pagkain mamayang gabi. Habang ang iba naman, naglilinis ng kanilang sarili. Malawak pa ang espasyo, pero ang tatlong black-bearded tumbat na ito nagsisiksikan. Gumagamit ng echolocation o sound waves ang mga paniking nakatira dito. Para malaman ang kanilang lokasyon, ginagamit din ito ng paniki sa paghahanap ng pagkain sa dilim. At para malaman kung ano ang nasa kanilang paligid. Samantala, hindi lang mga paniki ang nakabitin dito dahil sa tabi nila namumugad ang mga swiftlet o balinsasayaw. Ayun, makikita natin yan. Ayun yung mga pinagkakapitan ng mga bats eh. Yung mga pangilang-ilang mga bats along with some swiftlets, no? Sa isang pugad, makikita ang dalawang mag-asawang balinsasayaw. Monogamous o stick-to-one partner lang ang mga ibong ito. Salitan lang sila ng mga paniki. Kung ang mga paniki sa gabi umaalis, ang mga ibong ito sa umaga naman. Pero sa ngayon, kailangan muna nilang limliman ang kanilang itlog. Isang buhay na laboratorio ang kuweba para sa mga eksperto. Dahil sa mga hayop na piniling manirahan sa dilim, pinag-aaralan ito ng grupo ni Dr. Rizel Jose ng Bohol Island State University, BLR Campus. Yung mga bats na dito pero parang mababaw pa lang yung ceiling natin, ano? Ang lahi ng mga paniki na naninirahan dito, nadagdagan daw ayon kay Dr. Rizel. Ang dating 3 species ng insect bat, nadagdagan ng isa pa. However, today, meron na naman sa literatures na identified species inside. We just want to find out if they are still there. And right now, sabi ni Ma'am, nadagdagan ng isa. So, ito na yung kalahati ng cave, no? Habang binabaybay namin ang kahabaan ng kuweba, narating namin ang bahagi nito na may tubig. Dito raw nakatira ang tagapagbantay ng kuweba, ang puting diwata na catfish o hito. So yung mga bata po, nakipaglalaro po, hindi po nila ginagalaw kasi sabi po nila, mga diwata daw po yun. Makita namin sa ilalim yung stream, medyo hindi siya moving eh. Hindi katulad ng ibang part doon. Ang daming catfish sa ilalim. Small, parang breeding ground nila ito eh.
So I think they're very sensitive to the light that we're giving. Ang dami nila. Siguro ito yung breeding ground nila. Kanina nakakita ko isa, dalawa. Pagdating dito, nandito sila lahat. Ganyan lang kalalaki. And they're light colored. The eyes are kind of covered. Yan o. Ooh. Halos puti na ang kulay ng catfish. Kadalasan itong makikita sa freshwater pool sa loob ng kuweba. Ang mga catfish na ito nakadepende rin sa iba pang species ng hayop na nakatira rin sa kuweba gaya ng paniki. Dahil limitado ang pagkain sa loob ng kuweba, itinuturing din ito na scavenger. Isa sa kanilang kinakain ay ang guano o dumi ng paniki. Sa kanilang tirahan, mayroon pa kaming napansin. Usually, sabi nila, dami daw dito na bats. Pero pagdating namin sa loob, halos wala na kaming inabutan. May mga roosting sites, ayun, makikita natin yan. Ayun yung mga pinagkakapitan ng mga bats. Yung mga pakilang-ilang mga bats. Isa to siguro sa indication na disturb itong area. No? Dahil kasi nga, open for tourism and all. Madaming pupunta ng mga turista up to this point, even hanggang sa loob No? So maybe it's an indication na we should limit the number of people coming in and out of this state. Sa kisame ng kuweba, may mga nakaukit. As you can see, on the ceiling, May mga bell caves. meron siyang mga, medyo may heavy ceiling staining siya. Tapos may mga ano pa dito, May mga vandalism. Ayan, wala silang dalang mga uling, so ginamit na lang nila mga kawayan or mga panulat to etch their names. Ano findings natin? Sa na-observe natin ngayon, medyo kumonti talaga yung population ng bats. Based dun sa, as compared dun sa last time na nandito kami. But that was 10 years ago. No? More than 10 years ago. Gusto ko lang i-emphasize dito na yung caves are critical habitats for bats and other organisms. And these bats, they produce guano, and considered din sila, yung mga bats na nasa loob, considered as keystone species dahil yung guano nila supports diverse wildlife. Kung ano yung nakikita natin ngayon, ano yung conditions or situation ng cave na to, threatened yung mga bats due to human disturbances. Wala namang problema ang tourism. I mean, as long as it's strictly regulated. Ayon sa Municipal Tourism Officer na si Fernie Villamor, kontrolado o may limit daw sa 5 hanggang 10 turista ang maaaring pumasok sa kuweba kada batch. Hindi naman po ganoon karami yung bumibisita sa Batungay Tourism Complex po namin kasi nasa proseso pa lang po kami sa pag-develop ng cave namin para maging isang ecotourism site. Meron naman po kaming mga regular po na bisita doon, kagaya po ng mga estudyante, mga researchers at mga nature enthusiasts po talaga. Kasama rin ang kanilang paalala na huwag magtapo ng basura at huwag mag-ingay para hindi mabulabog ang mga hayop sa kuweba. Magtatakda po kami ng conservation zones kung saan hindi po pwedeng pumasok ang mga bisita doon kasi yun po ang lugar or part ng cave kung saan nagpaparami po ang ating mga paniki. Tourism can coexist with healthy bat colonies. To achieve that, kailangan regulate natin yung number of visitors coming in. Yes. Magsagawa ng campaign. Yes. Educate also the tour guides. The tour guides. The importance of preserving the caves and the bats. And the bats inside. Ang mga kuweba, hindi lang isang tourism site, kundi tirahan at kaharian ng mga buhay ilang. Kaya mahalaga na ituring ito na sagrado para higit na maproteksyonan ang kanilang tahimik na pamumuhay dito. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.